So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, meron pong nurse na nag-comment patungkol nga po dito sa, paghiga ni former President Duterte. Pakita ko sa inyo Nakikita niyo yan? Si Kadigungan. Humiga, diba? Pero may circle. Alam niyo yung circle na yan? Hindi naman kasi ako nurse Hindi nakakonekta dito sa tubo ng hinihingahan ni former President Duterte. Nagigets niyo yung punto? Ano to? Dinodog show niyo ba kami? For the show? For the paawa effect? Kasi merong isang nurse na nagkomento, mga minamahal. Sabi ni Nurse Benj, please be reminded, always check contraptions for patient safety. Hindi ako nurse, mga minamahal. Nagigets ko yung logic ni Nurse Bench. Ang sabi niya, make sure the oxygen tubing is always connected to oxygen outlet port of oxygen humidifier to deliver effective zero-to support and maximizing resource. This is a safety issue. Sarcastic post yan, mga minamahal, na sa madaling sabi, huwag nyo naman kaming pinaglololoko. Ano yan? For the show? O paano magkakaroon ng oxygen? Itong si former President Duterte, hindi naman daw pala nakakonekta yung oxygen tubing doon sa oxygen outlet port. Diba para sa oxygen humidifier? So nurse na po, mga minamahal, ang nagkomento dito Kasi masyadong for the show nga. Itong mga DDS, like parang naawa sila sa photos ni former President Duterte. Nakakaawa naman talaga yung matanda. Pero yung up to this moment, harap-harapan pa din tayong niloloko. This is enough, guys. Up to this moment, harap-harapan pa din tayong niloloko. Harap-harapan pa din tayong binababoy. Harap-harapan pa din tayong inuuto. Especially na kayo. Okay lang sa inyo yun? My God. Mga minamahal, niloko na nga kayo ni former President Duterte na 3 to 6 months mauubos ang droga. Niloko na nga kayo ni former President Duterte sa sinabi niya na pag hindi niya naresolba ang crime rate sa loob ng 3 buwan ay bababa siya sa pwesto at ipapalit niya si Marcos. Niloko niya na nga kayo sa pangako niya na mag-jet ski daw siya papunta ng West Philippine Sea. Niloko na nga tayo, 'di ba? Sa pera natin mismo. Diba, sa damakmak na confidential funds ang meron sila, pati ba naman sa pagkakataong to, lolokohin pa din tayo at magpapauto pa din kayo. Ito kasi yung typical mindset ng mga Pilipino, mga minamahal. To be honest, masyadong maawain ang mga Pinoy. Diba? Masyadong nadadala ng emosyon. Kasi they're saying na, during the time of former President Duterte, I feel safe. Diba? Okay. You feel safe. But it doesn't mean na di porket safe ka, walang krimen na nangyari. Okay, feel free. Sabihin mo, safe ka, walang problema yon. Feel free na malungkot ka kasi yan yung nararamdaman mo. Pero yung magiging panatiko ka ng isang politikong inuuto ka, pambababoy na yun. Binababoy mo na yung sarili mo. Diba, kailangan i-educate yung mga ganyang klaseng voters. Tingnan nyo, si Nurse Bench. Komento nyo, please, be reminded. Munting paalala to, Always check contraptions for patient safety. Make sure the oxygen tubing is always connected to oxygen outlet port of oxygen humidifier to deliver effective O2 support and maximizing resources. This is a safety issue. Nagigets nyo naman ata yung punto ng nurse niya dyan. Okay, may paalala. Talaga nga bang nangihina? Feel weaker every minute? Itong si former President Duterte? Or this is just a smoke screen para kaawaan ng mamamayang Pilipino itong si former President Duterte? Maybe they are just using the feelings right now, diba, of our beloved Filipino para, maghimutok,
sa gobyerno, mag-aklas to stand up for another Eklabush people power, blah, blah, blah. Diba? We do not know kung ano yung gusto nilang punto. Pero, just let remind you, mga minamahal, yung kaso ni former President Duterte, hindi lang po yan simpleng moro-morong kaso. Hindi lang po yan isang homicide. Hindi lang yan isang kinds of murder. Diba? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga minamahal, widespread ang attack na ginawa ni former President Duterte sa napakadaming civilian people, civilian population. Kung hindi in-implement yung napakadugong war on drugs ni former President Duterte, mga minamahal, walang patayan, walang crimes against humanity. Pwede kang mag-war on drugs nang nakabase sa ating konstitusyon at walang nilalabag na karapatang pantao. Hindi di porket gusto mo ng kamay na bakal ay dapat ikaw ay pumatay. Hindi po ganon. Pairalin natin kahit papano yung due process and rule of law. Hindi tayo sa kumakampi sa mga adik, pero lahat ng tao ay may buhay. Ang Diyos ang kumuha, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos din ang kukuha. At saka, ito nga nakakatawang isipin. Sabi ninyo, ipagdasal natin si former President Duterte. How come na ipagdadasal ang tao na minura ang Diyos? Guys, paano natin ipagdadasal ang isang taong minura ang puong may kapal? Paano natin ipagdadasal ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos? 'Di ba? Kaya be careful, mga DDS, sa mga wini-wish ninyo. Kasi, di ba, nung impeachment, ano yung sabi nila? Ang tagal naman ma-impeach ni VP Sara. Well, wala na yan. Mahina yung Marcos. Puro lang salita. Be careful what you wish for. Ano yung nangyari? Boom! Bago mag-break ang session, na-impeach with 216 votes ng House of Representatives itong si Vice President Sara Duterte. ICC issue. Tagal naman ang ICC. Ilang taon na yan. Wala na yan. Hindi yan mahuli si Digong kasi wala naman talaga. And eventually, habang nasa mahinahon na alon tayo, boom, biglang may kidlat na unos na dumapo sa kampo ni former President Duterte. Kaya, be careful what you wish for. Ulitin ko, si Duterte din yung humiling na bilisan na ng ICC habang buhay pa daw siya. Kasi pag namatay na daw siya, hindi na siya maimbestigahan ng ICC. Be careful again what you wish for. Kasi, totoo yung sinabi ko. Hiling yan ni Duterte noon Yeah. ICC to asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation. Hindi naririnig, mga minamahal. Hindi siya naririnig. Low-bat na kasi tayo. Okay. 'Di ba? Pero willing si former President Duterte na bilisan daw ng International Criminal Court ang pag-investigate sa kanya. If possible, they can come here and start the investigation. Low-bat na kasi tayo Nakikita niyo yung percent ng ano natin, low-bat na. 9% na lang siya. Nagahang na nga dahil pag low-bat nagahang talaga siya, mga minamahal. 9%. So, on our next vlog, papakita natin yun. Napakita ko na yun paulit-ulit. Yung hiling ni former President Duterte na bilisan daw po ng ICC ang pag-imbestiga. Kasi baka daw mamatay daw siya, hindi na siya maimbestigahan. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, be careful what you wish for. 'Di ba? Ngayon, wish granted yung hiling ng mga DDS. 'Di ba? At saka hindi naman to para sa for the fame or eklabush ng gobyerno. It is for the people asking and crying, 'di ba, for justice. Several times they're asking for justice. Almost 8 years since na-file doon nga po sa ICC itong kaso. And we thanks and credits to former Senator Antonio Trillanes na talagang pinursue kahit napakahirap nung mga panahong iyon.
Diba? And lahat nagbunga. Alright? Pinagtawanan si Trillanes noon, pero tingnan ninyo, na kay Trillanes pa din ang huling halakhak. Alright? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.